Breaking news, nagharap na ang United States of America at Iran sa Oman. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaharap ang dalawang bansang ito matapos ang isinagawang pag-atake ng Amerika sa Iran noong nakaraang taon at ng Israel. Pero matapos lamang ang ilang oras na nagkausap ang dalawang bansang ito, umalingaw-ngaw ang mga matitinding babala ng Amerika at ng Iran. Humantong pa sa panawagan ni President Donald Trump na lahat ng mga American citizens sa Iran at malapit sa Iran lumisa na sa lugar na ito. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay February 7, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong update sa pag-uusap sa pagitan ng United States of America at Iran na isinagawa sa Oman kahapon lamang. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaharap ang Amerika at Iran. Buhat ng magsagawa ng napakatinding pag-atake ang Amerika sa loob ng Iran na siyang ikinasira ng maraming nuclear facilities ng bansang Iran, kasama ring umatake ang Israel. Layunin ng naturang pag-uusap ang pandaigdigang kapayapaan at peace and security sa Middle East. At upang mangyari yan, kinakailangang merong mapagkasunduan. Isa sa mga pinupukusan ng United States of America ay ang nuclear weapon project ng Iran. Ito ang nais na solusyonan ng Amerika. Sinabi pa nga ni US President Donald Trump ang tatlong bagay na dapat gawin ng Iran at kinakailangang tanggapin ito sa kanilang pag-uusap. Ayon kay Trump, kinakailangan ng Iran na tanggalin na ang kanilang stockpile ng uranium. At pangalawa, kinakailangang limitahan ng Iran ang kanilang production of ballistic missiles at ang pangatlo ay ihinto na ang kanilang pagpupundo sa mga militanteng grupo gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis. At nang magkaharap na ang Amerika at Iran sa Oman, napakaganda ng kanilang mga intro. Ibinalita pa nga ng The Guardian na sinabi ng Iran, ganito ang kanilang pagkabalita. Iran says good start made in talks with US over nuclear program. Umabot ng 8 oras ang kanilang meeting at sa paglalarawan ng Foreign Minister ng Iran si Abbas Araghchi sa naturang pag-uusap, ayon sa kanya, it was a good atmosphere. Puro mga pagpupuri ang kanilang mga sinasabi. Ganon din ang United States of America. Ganon din ang mga nagbabalita, mga positibo ang kanilang mga sinasabi. Pero matapos lamang ang ilang oras nang magkausap ang dalawang bansa, umalingasaw ang mga nakakamatay na amoy. Kanya-kanya nang nagbitaw na mga negatibong pahayag ang magkabilang panig. Sinabi ng Iran na sumentro lamang ang kanilang pag-uusap tungkol sa nuclear project ng Iran at wala nang iba. At sinabi pa ng Iran na nire-reject nito ang demand ng United States of America na ihinto ang kanilang stockpile ng uranium. Yan ay ayon sa ulat ng Wall Street Journal. At ang pag-reject ng Iran ay isang napakalaking deal para kay President Donald Trump. Dahil sinabi ni President Donald Trump ang tatlong bagay, isa nga riyan mga kaibigan ay tuluyan ng ihinto ng Iran ang kanilang enrichment ng uranium. Pero ngayon, nire-reject ito ng Iran. Ibig sabihin, sa tatlong bagay na nais ni US President Donald Trump na makamit sa pag-uusap na ito ay walang nangyari. Dahil una, nire-reject ang enrichment of uranium. Ikalawa, walang pag-uusap na nangyari tungkol sa paglilimita ng production ng ballistic missiles ng Iran. At ang pangatlo, hindi rin napag-usapan na tuluyan ng ihinto ng Iran ang pagpupondo sa mga militanteng grupo gaya ng Hamas, Hezbollah at Houthis. And of course,
hindi tatawa dyan ang United States of America. Agad din itong nagbitaw ng mga negatibong pahayag laban sa Iran. Isa riyan mga kaibigan at talaga namang ikakalugmok ito ng Iran pag tinutuo ng United States of America. Ang balitang ito ay pinatotohanan pa ng Al Jazeera. Ang ginawa ng Amerika ay nagdagdag pa ito ng iba pang sanctions laban sa Iran. At ang sanctions na ito mga kaibigan ay ang pagta-transport ng Iranian oil. Nako, lalong mahihirapan dito ang Iran dahil isa sa mga pinakamalaking negosyo ng Iran ay ang oil. At maliban pa riyan, napakarami ng sanctions sa Iran ang ipinataw ng United States of America kahit paman noong unang termino ni President Donald Trump. At ngayon, dinagdagan na naman ito. Tila ganti na naman ito ng United States of America sa Iran dahil noong nakaraang araw nang hindi pa nagkakausap ang Iran at United States of America, bukang bibig ng Iran na nais nilang makipag-usap sa Amerika tungkol sa paglilift ng mga sanctions laban sa kanila. Pero ngayon, sa halip na maibsan ito, dinagdagan pa ng Amerika. At isa pa sa mga aksyon ng United States of America na talaga namang pinag-usapan ng buong mundo, ang pahayag ng United States of America. Tahasan itong sinabi na lahat ng American citizens na nasa loob ng Iran at kahit na nasa labas ng Iran at malapit lamang sa bansang Iran ay umalis na sa mga lugar na iyan. Ang ating patunay mga kaibigan, ibinalita ito ng CNBC. Maliwanag na sa mga pahayag na ito ay talagang walang magandang resulta ang kanilang pag-uusap. Kahit na bukang bibig ng Amerika at ng Iran na magkakaroon pa sila ng second round ng kanilang pag-uusap. Pero ano itong kanilang mga pahayag? Hindi naman ganito ang kanilang bibitawang mga pahayag kung maganda ang kanilang pag-uusap. Maliwanag na there was something wrong sa pag-uusap ng dalawang panig na ito. Ayon sa ulat ng Al Jazeera na hindi lang Iran ang apektado sa naturang sanctions ng Amerika. Kasama ring maapektuhan dito ang China, Liberia, Turkey. Nako mga kaibigan, ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Amerika at ng Iran tungkol sa mga pahayag na ito? Ganun pa man, nagkasundo pa rin ang dalawang bansang ito na muling magkakaroon ng pangalawang pag-uusap pero wala pang petsa. Sana ay magkasundo na lang ang magkabilang panig na ito. Sana ay wala nang gerang mangyari. Sana ay maging kaibigan na lang sila. Posible kaya na maging magkaibigan ang dalawang bansang ito? Mga kaibigan, ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At meron lamang akong pakiusap na sana kung makikipag-usap tayo sa ating mga kababayan dyan sa comment section ay walang awayan. Igalang natin ang mga opinyon ng bawat isa. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.